Okay, good morning, good morning. Maayo gid nga agas tanan. Good morning, kamusta kamo sa gid nga adlaw? I hope para kamo sa maayo gid nga sitwasyon kag salamat gid sa inyo nga pag-tune in sa siligid nga agas aton nga ah, station diri sa Mulobulo Community Radio 88.3 FM. Kaya sa aton tanan nga mga listener and viewer sa aton nga Facebook Live. Good morning gid sa inyo tanan. Ayon dira nga pagpangapi-ngapi pagpainit-init kag pagpreparar iban sa inyo siguro himos para sa trabaho. Abay pa nga ang Ginoo gid tipig sa inyo nga mga kabuhi, sa inyo nga pagbiyahe sa sinigid nga adlaw. Isagid ka maayong nga adlaw sa tanan nga mga nagasunod sa aton programa kag salamat gid sa inyo nga mga prayers nga sige hapon we are back. Balik kita sa aton nga program kag salamat sa Ginoo kining dako nga opportunity nga ginhatag sang Ginoo sa gihapon sa aton. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa inyong birthday sinigid nga adlaw. Kay Risa Catanos, kay Arlene Catanos Alimania, kay Nang Rilin Selguera, kay Glenn Piscanti Itaba. Happy birthday sa mga birthday celebrant this month of December. Kag sa mga wala na ako na-mention sinigid nga adlaw ay naga-birthday ikaw. Happy birthday sa imo. Kabay pa nga ang Dios gid dugang sa mga tinuig. Inadlaw binulan sa imo kabuhi as you enjoy, as you celebrate your birthday, and please remember the Lord is so gracious to you. His love is true, His love is the hope for you. And belated happy birthday sa kay Maninoy Paquito Agudo kagapon sang Saturday, no? December 2. Kay Pastor Rainiel Valdez ng aton nga abyan sa broadcast sa Sipalay Mina
happy birthday no kay Pastor Reniel Valdez kag kay Daisil Catanos Lagunday. Happy birthday sa imo Daisil. Kay Ma'am Kabi Robino, happy birthday. Kagapon lang ang iyang birthday. At the same time kay Kiki, happy birthday man sa kay Kiki. Sa iban pagid naton nga mga abyan nga naga-celebrate kay Chichi Gimbo. Happy birthday sa kay Chichi man Gimbo. Kay Pastor Al Calixtro, happy birthday sa imo Pastor Al. Diyos kid magapaka-maayo sa imo. Kag sa iban pagid naton nga mga abyan nga they are about to celebrate their birthday. Manamyaw naman kita sa inyo, no? Sa tion sang inyo gid nga birthday kag kabay pang ang Dios gid padayon sa pagpakamaayo sa inyo. Okay? So ang akon nga prayer sa inyo is that kabay pang padayon ang katutom sa Ginoo sa inyo kabuhi, at the same time hindi man ko malipat sa pagpalapit sa Ginoo sa tanan gid nga Dios. Is hope for the dying. His love is pure as love, never ending. His love is true as love. Oh, His love is everlasting. Love is hope for the dying. His love is pure as love, never ending. His love is true as love. Is a hope for you. Kag diri sa mga nagapamati sa aton sa palibot diri sa barangay sang Mulubulo Kawayan, maayo gid nga adlaw sa inyo. Sa inyong pagpamati sining aga sa aton diri nga estasyon sa palibot sang Banga, maayo gid nga adlaw ilabi na gid sa mga kauturan dira sa Banga Fellowship Baptist Church upod sa inyo Pastor Kanyabati kag kay Maninay Jima, maayo gid nga adlaw sa inyo dira kag sa mga abid naton nga mga listener dira sa may barangay sang Banga. At the same time dira sa Haba, kay Pastor Jubel kag Ma'am Dis sa iya panimalay kag sa mga nagapamati dira nga mga members sang Haba Fellowship of the Church. Good morning gid sa inyo kag Dios gid magapakamaayo sa inyo kay Mr. and Mrs. Joey dira Quinca, good morning sa inyo. Salamat gid sa pamati sa aton diri sa Mulubulo Community Radio. Kag dira sa Kanduni, mga nagapamati dira nga mga abyan naton, maayo gid nga adlaw. Good morning sa inyo. Sa Kanduni, sa Gatuslao, sa Payawan, sa Kaningay, at the same time sa mga kabukiran diri sa palibot naton, sa Makapula, Sura, Abubo, Tumina, sa Suwa, sa may diri sa Piak naton, sa may Kamindangan, sa Baktulon, kag sa tanan dira sa may ginatawag nila nga Zone of Peace. Kabiyaan, maigid nga aga sa inyo. Kaya good morning gid sa tanan. Good morning sa kay Maninay Tisa de Guzman. Kag kay Maninay Arman. Good morning sa inyo panimalay. Kag Dios gid magapakamaayo samtang pamati kamo sa aton nga live nga broadcast sinigid nga aga. Give thanks to the Lord because of his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord Most High. For the director of music, according to Gittith, a psalm of David. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. From the lips of children and infants you have ordained praise because of your enemies, to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, the son of man that you care for him? You made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You made him ruler over the works of your hands. You put everything under his feet, all flocks and herds, and the beasts of the field, the birds of the air, and the fish of the sea, all that swim the paths of the seas. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all. You are listening to Mulubulo Community Radio, 88.3 FM, ang inyong radyo. Okay, siningit tion naton sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. And let me read to you in the passage of scripture in the book of Matthew chapter 4, verse 17 to verse 22.
Ang pulong sa Ginoo hambal sa Matthew chapter 4:17 to 22. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." And Jesus, walking by the sea of Galilee, and saw two brothers, Simon called Peter, Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father and followed him. May the Lord bless His word. Maga-pray anay kita, Ginoo, salamat gid sining adlaw. Salamat Lord sining opportunity again hatag nimo sa amon. Salamat Lord sa mga listener, mga viewer. Salamat Lord sa ilang pagpamati sining program sing aga. Labi na gid sa tanan nga program sa sining station. I pray Father God nga imo pulong magapangita gid sang hulot sa ilatag-tag sa mga tagipusoon. May your word Father tubo sa ilabat tagipusoon sa ila kabuhi kag magabag-o sa ila character, sa ila perspective sa kabuhi, sa mga notion ngara sa ila Ginoo. Father, we pray kag Ginoo magabulig. Puni kami sa balaan ng Espiritu. Ikaw magatudlo sa amon, kag maga-illumin sa amon pangunaon natay pusoon as we ponder upon your word this morning. In Jesus' name we pray. All right. Maagid nga aga sa tanan kag salamat sa Ginoo sining kahigayonan nga makabalik kita sa sining program. Please continue to pray for this program. Ang amon lang ginahayo sa inyo nga saktagon ninyo paagi sa pagpakamuyo ining program diri sa Mulubulo ang aton nga Mulubulo Community Radio. Ang title sa aton nga message this morning is Follow Me. Follow Me. This is the call of Jesus to discipleship. The call of Jesus to discipleship. After you responded to Jesus, the first call, the call to salvation, the Lord Jesus Christ call again sa aton, and this second call is very important. Importante man ini ang ikaduhang call sa aton. And this is the call to follow the Lord Jesus Christ. After we believe, after we surrender our life to the Lord Jesus Christ, His demand to us is that to follow Him fully. What does it mean to answer Jesus' call? Siling ni John Stott, at its simplest, Christ's call was follow me. He asked men and women for their personal alliance. He invited them to learn from Him, to obey His words, and to identify themselves with His cause. Ang buot silingon gali sang follow me, isa ini ka lalaki o kun babayi nga may ara personal alliance or allegiance sa Ginoo. Naga-invite siya sa pagtuon sa iya. That's to follow Him, to learn from Him. While we are learning from Him, we are obeying His words. And we are identifying sang aton kagalingon with His cause. To follow Christ is to renounce all lesser loyalties. Ang pagsunod sa kay Kristo Jesus
Isa ini ka invitation ni Lord Jesus Christ to obey, to follow, to submit to His leadership. Now, in Matthew chapter 4, si Jesus Christ ang pagsugod niya sa iya public ministry. Nagsugod sa iya public ministry kag si John the Baptist had been taken into custody. Gindakop si John the Baptist and kabalo kitang ginpangayo sang isa ka babayi ang ulo ni John the Baptist kag ginpatay no si John the Baptist. Yutdan sa sang ulo. Jesus left Nazareth and settled in Capernaum. There, he preached publicly a message of repentance and acknowledgement of sin and turning from it. Digto si Jesus Christ sa Capernaum, nagwali sang pulong sang Ginoo na hanungod sa paghinulsol. Ginwali niya ang paghinulsol kag ang pag-acknowledge sang tawo sa ila mga sala kag sa pagtalikod sini. Si John the Baptist, the last prophet, is John the Baptist. Ang iyang wali, he started to preach repentance of sin. Baptism and repentance of sin. His message, same message nga ginwali man ni Kristo Jesus. As Christ started His public ministry, amo man ni ang aton nga message, the same message nga ginbilin sa aton Ginoo that we are to follow. Same message. Anong message nga gintugyan sa Ginoo sa aton? It is to preach the gospel kag iwali ang repentance kag ang pag-acknowledge sang sala kag ang pagtalikod sa sala. Nga iwali naton ini sa katawhan para ang mga katawhan makatalupangod sila nga kinanglan nila maghinulsol sila mga kasalanan kag kilalahon nga makasala sila kag hindi sila takos nga makabayad sa ila mga sala. Amo na gani utod no? Biskan ano mo pa kapangabudlay para luwason imo kugulingon, wala kagid sang sarang mahimo. Wala kagid sang mahimo sa imo kugulingon nga makasarang sa pagtubos o kun sa pagluwas sa imo, sa pag-rescue sa imo, sa pag-redeem sa imo kalag. Because only Christ can do that. Only si Kristo Jesus ang makahimo lang gid sina. Wala na sang iban. Busa ang aton nga wali sang kaluwasan, sang paghinulsol, kag pagkilala nga kita makasasala, kag nagakinahanglan kita sang kaluwasan. Amo na gani utod kay may gugma, mga tagpalamati sirigid nga adlaw. Kung wala pa ikaw angkon sang relasyon sa Ginoo, amo ni ang challenge sa imo this morning. Kabay i-grab nimo ini nga opportunity ang paghinulsol sang sala nimo kag ang pagtuad sang sala nimo kag ang pagtuo dira kay Kristo Jesus. Tuuhan mo nga si Kristo makaluwas sa imo, makahatag sa imo sang kaluwasan. Hinulsolan mo imo sala. Batunon mo siya nga imo Dios kag personal nga manluwas. Amo na kasimple ang kaluwasan utod. Wala naman ang Ginoo nag-require sa imo nga kinanglan mo nga maghatag sa Ginoo sang tunga sa milyon o kun sa kamilyon o kun pila man da ka kagatos kay hindi nakabayad sa ginhimo ni Kristo Jesus. Biskan bilyon pa na hindi mo mabakal ang kaluwasan tungod kay ang kaluwasan bilidhon ini. Mahal ining kaluwasan utod kag mga hinigugma. Amo na gani nga ang hangkat sa aton, ang challenge sa aton is that samtang may tion pa, hinulsol kita sa aton mga sala.
Base bala mapatayin lang kita sa ining kalibutan, wala kita nakahinulsol sa aton mga kasalanan, kag wala kita nakaangkon sang personal nga relasyon sa Ginoo, kag wala kita sang kabuhi nga walay katapusan, then masubo nga balita nga imo mabatian sinigid nga aga kung ikaw wala sina, kag mapatay ikaw nga wala sina, ang imo kabuhi diretso didto gid sa impyerno. Impyerno kagid ya utod, amo nang tudtuod gid yang reality. Kag amo ina ang ginhambal sang Biblia. That's why isa ka warning ina sa tawo nga wala pa sang relasyon sa Ginoo. Nga dapat magahatag sila, magahatag sila kag magatugyan sila sang ila kaugalingon sa Ginoo. Ang ginapresent ko sa inyo sinigid nga adlaw utod nga migugma, it is not a religion, but it is a relationship with Jesus. Mga utod nga migugma, importante ini sa aton kabuhi. Bahala hindi kita magkilalahay basta ining ginawali ko sa imo nga nahanungod kay Kristo Jesus, mabaton lang nimo, maangkon lang nimo, amo ini utod ang pinakadako nga regalo nga mabaton nimo sini nga Disyembre. Maybe some of us nag-expect sang regalo, nag-expect sang bayo nga putsan siya sang iya bata, regaluhan siya sa iya bata, regaluhan siya sa iya amay, regaluhan siya sa iya utod, regaluhan siya sa iya umagad, sa iya ugangan. Utod gi may gugma, amo ning pinakadako ka regalo nga maangkon nimo this Christmas. Ano na? Kaluwasan ni Kristo Jesus. Hindi ini utod religion ang ginawali na kon diri. It is a relationship with Jesus. If you agree with me or not, basta amo nang kamatuoran, basta amo nang ginatindugan naton that we are preaching the gospel or the good news of the Lord Jesus Christ, the message of repentance and acknowledgement of sin and turning from it. Duha ka mangingisda ang na-encounter diri ni Lord Jesus Christ, and that is Peter and Andrew. In verse 18, verse 18 saying, and Jesus walking by the Sea of Galilee, so to brothers, kita yan, duha ka mag-utod, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So ang duha ka mag-ulutod, nagapangisda sila, kag siguro nagabutong gid sang ilang ilagid nga mga pukot. Si Andrew kag si Peter, they were familiar with Jesus. Familiar gid sila ni Jesus sa kay Jesus Christ, since Andrew had been a disciple of Jesus, of John the Baptist. Si Andrew isa ka disciple ni John the Baptist. Dira sa John chapter 1 verse 35 to 42. They had already considered Jesus' mission and message. Gin-consider na nila already ang mission kag ang message si Jesus. But when Jesus said to them, "Come and follow me," sa verse 19, and he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Makita naton diri that immediately these two brothers immediately responded to the call of Jesus. Ma-amaze ikaw nga ining duwa ka mag-ulutod tungod na batian nila si Jesus, gawali, batian nila ang kay Jesus Christ, and after the call, they follow Jesus. They were prepared to immediately leave their boats and their occupation and their livelihood and follow Jesus. What happened to these two brothers? Pero natabo sining duha ka maglutod. Ginbiyaan nila immediately, ginbiyaan nila ila barko, ilang pambot, ilang palanghabuyan, ang ilang mga nets, ang isda maybe,
May isda pa dito. And their livelihood and follow Jesus. This is the word follow Jesus. They follow Jesus. May mga kauturan kita nga manugay na ayhan nga naga pangabuhi kag waay na nagapangalagad sa Dios. My challenge for you this morning is that biyae ang imo bisyo, biyae ang imong daan nga pag ginawi kag sunda ang Ginoo. Follow Him. Serve Him. Alagarang Ginoo. Masubo nga nabot ang Ginoo, luwas ka tuod pero you will lose your reward. Madula nimo ang imo nga padya. Madula nimo ang imo reward. Yes, we know that salvation is permanent. Why na iya gakakas-kakas? Why na iya gadula-dula ang kaluwasan? Because it is permanent and it is certain. Because it is the promise of the Lord. Saad niya sa Ginoo, it is not a man na nagsaad sina, it is the Lord Himself. Diba? Ang Ginoo ang nagsaad sina. Busa, tungod kay ang Ginoo nagsaad sina, patihan naton because it is certain. We are assured of salvation. Sigurado kita. Basta ikaw bala wala ka sigurado aw sa balon ka gani nga. Tod. Sigurado ka nga kung mapatay ka, palangit ka, luwas ka. Basta masiling ka ambot Baw utod. Sigurado hagid. Kay ang pagsigurado nimo, ang pagsiling nimo, kag pagtugyan nimo sa imo kabuhi sa Dios, ang pagbuild nimo sa relationship sa Ginoo, it is certain. Sigurado. Hindi na ya baton-baton. Kag bawi-bawi. Tinla, baton-baton, kag bawi-bawi. Ang Ginoo hindi niya uwak bawi. May tao ya nga naghatag. Tapos siya hatag, ligad sa hambal ya, imo lang na. Ginahatag ko gina sa imo. Pagkalabot sa pila ka bulan, balikan niya ka. Ay, sinsya gitod. Lahog-lahog ko lang to. Ay, sinsya gitod, kinanglan ko gali. Bawion ko lang bianay. Hindi na iya. Ang kaluwasan yung ginahatag sa Ginoo sa imo, permanente na iya. Way niya bawi. Sigurado pagid ina. Certain. We are assured of that salvation. After si Andrew kag si Peter nag-respond sa calling sa Ginoo. Next, Jesus called another pair of brothers. Another pair of brothers. Verse 22. At 21, and going from thence, he saw other two brethren. After si Andrew and Peter nag-follow ka Jesus Christ and left their nets and followed him. Verse 21, going from thence, he saw unto other brethren, James and son of Zebedee, John his brother, in a ship with Zebedee, their father, mending their nets, and he called them. And what happened? They immediately left their ship and their father and followed him. These two brothers again followed the Lord Jesus Christ, who were fishing with their father. When he called them immediately, they left the boat and their father and followed him. You know, the magnitude of their obedience is highlighted by the fact that they also left their family. They follow the Lord Jesus Christ. They left their boats. They left their sang ilang livelihood, occupation, left their nets, and left their family and followed Jesus. Ginsunod nila si Jesus Christ. May mga testimony nga they left their religion to follow Jesus. May isa ka Muslim nga sa pagbasa niya sa history ni Muhammad, ginbiyaan niya si Muhammad. Sa pagbasa niya sa
kabuhi ni Jesus Christ, ginsunod niya si Jesus Christ. So isa ka Muslim, ang iya testimony is ginsunod niya si Christ. They follow Christ. They follow Christ. They left their religion to follow Jesus. To follow Jesus. Amo na ang unique ining Christianity nga ginatawag because Christianity is a relationship. Christianity is not a religion, but it is a relationship. The magnitude of their obedience is highlighted by the fact that they also left their family. While discipleship was a common concept in the Jewish culture, being a disciple of Jesus was distinct. Inasahe. Unique. The traditional model involved a rabbi demonstrating his teaching of the Torah and his disciples following his pattern. Certainly, Jesus' disciples were committed to his teaching. Ining mga disciple, ang mga follower ni Christ, ang mga apprentice ni Christ, they were committed, they were characterized by their commitment to Christ's teaching. But they were even more committed to His person. Not just to the teaching of Christ, but also to the person of Christ. Jesus was not only offering them temporal teacher training, but also inviting them into an internal kingdom relationship. Katakom, no? Mga utod. Christ's invitation is that not only to train them to learn from the life of Christ, but Christ is inviting them into eternal kingdom relationship. The call of first disciples highlights Jesus' authority. And when He calls us to follow, the only appropriate response is obedience and utter dedication. Amo na kuntani utod kay gugma. The only appropriate response sa imo kag sa akon is obedience and utter dedication. A renouncing of a lesser of all lesser loyalties. A complete realignment of focus and life. Mga utod kay gugma, kabay pang aton nga prayer sa Ginoo is that, Lord, not to us. Lord, not to us, but to your name be the glory. Because of your love and faithfulness, it is we who extol the Lord, both now and forevermore. Praise the Lord. Mga utod gimigugma, way ko kabalo kung ang Ginoo nagapanuktok sa imo tigipusoon. May the Lord magapanuktok sa imo tigipusoon. Maybe you experience the first call to salvation, and maybe the Lord is calling you to service sa pag-alagad. It is the call, the second call, the call to discipleship, the call to follow Jesus, to serve Him. Kabay pa utod, nga nangin blessing ining mensahe sa pulong sa Ginoo sa imo ug sa imo panimalay sinigid nga aga. Ginoo, salamat gid sa inyong pulong. Salamat Lord sining opportunity. In Jesus name we pray. Amen. Manamyaw kita sa aton nga mga abid nga mga listener and viewers sinigid nga aga. Salamat gid sa kay nang Ginalyn Catanos Liba. Good morning Pastor. Salamat gid. Good morning. Kay nang Maridel Campano. Salamat gid. Good morning Pastor. Salamat kay nagalantaw ikaw. No? Good morning sa kay nang Jeanette Buna. Bata ni Choy Binot. Good morning Pastor and to all listeners out there. Salamat gid. Halin ini sa iban nga pungsod, no? Nga lantaw gid sa aton. Kag pamati gid sa aton nga program. Good morning sa kay Engineer Arman Diguspa. John, no? Good morning sa imo, John. Good morning man sa kay Jan Bolnio. Kajan aton nga estudyante sa Bible School, no? First year sa BBTI. Kay nang Ria Cabor.
Kalumag from Cebu. Good morning kay Ma'am DB Gibson kay nung dundo, no? Good morning kay Yada Elisha. Good morning dira sa Kanduni. Okay? Kag sa aton nga mga kauturan nga nagapamati dire sa Barangay Sang Mulobulo, mga members sang Mulobulo Fellowship of the Church. Good morning gid sa inyo tanan kag may the Lord continue to bless sa inyo kag sa inyo nga mga panimalay. Okay, kabay pa nga ang pulong sang Ginoo magapabilin gid sa inyo tagipusoon kag may it be, no? This word hindi manginwalay pulos, no? Hindi mangin void, no? Ining pulong sang Ginoo. Kag sa aton nga mga utod sa Ginoo kabay pa nga ang protection, pagtipig sang Ginoo sa inyo bisan pa dira sa Mindanao nga still sigapon may mga aftershock, no? Kag kabay pang proteksyonan kamo sa Ginoo bisan pa sa ilan ninang ng joy, no? Katanos, kabaya, no? Ang protection sa Ginoo kabay pang tipigan kamo dira sa Ginoo. Good morning sa kanang Janice Mingan. Salamat din ng Janice sa imo pagpamati sa kadlaw paglantaw sa ating program. God bless man sa imo. Kay Ma'am Ilin Joy Steven Robino. Good morning sa imo, Ma'am Ilin Joy. Salamat gid sa pag-upod sa aton sa higit nga adlaw and God bless you also. Kay Pastor Mark Lori Padilla from Kanduni. Good morning Pastor Mark. Kag kay Ma'am Harlin, kay Pastor John, Maninoy Robert, Maninoy Flor, kag Maninoy Star Harder, Maninoy Harder, ang sa mga members sang Revival Fellowship of the Church. Good morning gid sa inyo. Kag dira sa may IBC, no? Dira sa IBC Fellowship of Church or Baptist Church dira sa Kanduni, no? Mayugid nga adlaw sa inyo dira sa mga estudyante dira sa IBC. Mayugid nga aga. Salamat sa pamati diri sa aton sa Mulobulo Community Radio. Okay? God bless man da sa inyo kag sa inyo nga pag eskwela. Kay Maninoy Rufin, Grace Rufin Itabag from Bacolod. Pod kay Maninoy Pedro Itabag. God bless kay good morning man sa inyo dira sa Bacolod. Kag at the same time, good morning man sa kanang Rowena Himino from Manila. Magandang umaga po. Kay Lula Didet, no? Magandang umaga po. Lula Didet and Lolo John Gamboa from Manila. Kag sa lahat ng mga nandyan sa Maynila, magandang umaga po. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Taro Salinda Malunis Salazar, good morning. Kag sa imo panimalay. And kay Jari Aldamar Dunyo, good morning. Kay Myra Makaya, maigid niya aga. Sa mga view sa aton. Kay James Malunis, kay Ruda Miranda, kay Pastor Randy Artus from Iloilo. Kay Ma'am Gisa Qualis, kay Pastor Rison Roy Kalumag from San Jose, from San Jose Gospel Radio or Hope Gospel Radio dira sa San Jose Bayawan. Pastor Mides, good morning sa imo dira sa Bantayan B Community Radio. Kag kay Pastor Joyd Praba, kag kay Ma'am Almira, kay Papang Joyd. Good morning sa imo pang. Kag God bless man sa imo. Okay. Kay Mr. and Mrs. Rodolfo Mesias dira sa Barangay Sangbanga. Salamat gid sa nagapamati. Klaro, no, ng aton nga radio station dira sa Banga. Salamat gid tupato, no? Mr. Mesias, Mr. and Mrs. Mesias dira sa Banga. Kag sa mga katuran nga nagapamati dira, no? Salamat gid sa inyo nga paghambal nga Pastor, we are listening sa imong program and also sa tanan nga program sang Mulobulo Community Radio. And we are happy nga nagapamati kamo. Kay ining aton program para man niya sa inyo. Para man sa mga kauturan naton, para sa mga katawhan diri sa palibot nga nagapadayon sa pamati sini nga programa naton. Kung wala na nagapamati sini nga program naton, sige hol na gyapon naton. Hasta nga magkari ang aton Ginoong Hesukristo. Kay we are mandated, no? We are commanded by the Lord
to proclaim the gospel message. Kay Muhammad Kwayum. Good morning. Kay nung Pastor Gisrel Didama, maigid nga adlaw. Kay Uncle Romeo Catanos from Iloilo, maigid nga aga. Salamat gid. Kay natamya ko dira ang mga broadcasters sa FCM Community Radio dira sa may Inapoy Oriental. Sa mga pamati dira sa mga utura naton sa Inapoy pod kay Maninoy Perez, no. Good morning gid sa inyo dira sa Inapoy Oriental. Kay Tailin Herrera, may gid nga adlaw to Herrera family. Good morning. Kay Rochelle ng Rochelle Calambro Kagod, may gid nga aga. Salamat gid. Sino pa? Maninoy Kuni Almasol kag sa iya panimalay. Maninoy, good morning gid kag upod kay Maninay Aini Almasol dira sa may babaw, no? May gid nga aga. Kag dira sa baryo sa mga nagapamati dira, good morning gid sa inyo dira. May lang pagpamati dira kag pangapi-ngapi sa native nga kape. Wow. May native. Sila sana all ko, no? May native. Good morning sa Panimalay Hikana, maigid nga adlaw kay Shupi, may pagbantay sa imong tiyanggi. Upod kay Maninay Abal, kag kay Maninoy Ray Hikana. Lukton family, Maninoy Tuni, si Tuni, Lukton, kag kay Maninay Gisa. Lukton. Good morning gid sa inyo dira, no? Maninoy Angi Lutas kag kay Maninay Kidad, maigid nga aga sa inyo dira sa inyo Panimalay. Kay Maninay Lia de la Piña, good morning. Kag sa bugos nga Panimalay de la Piña, Panimalay Itabag, Maninoy kag Maninay Mima, good morning gid sa inyo, no? Maninoy Dudoy, may gid nga aga sa imo. Salamat sa pamati dira sa imo kag pagpaandar sa imo nga radyo dira, no? Kag kung may abyan ikaw dira nga nagapamati, good morning man dira sa inyo tanan. Okay. Wala na kita sang tion pa kag matakop kita sa aton nga program this morning. Salamat gid sa inyo pagpamati kag see you tomorrow. Pastor John Alico, kita sa Saturday sa Thursday morning. Okay? Pastor John, kita no? Kagto ka di sa Thursday kay mamati naman kita sang imo wali, no? Opdan naton si Pastor John Alico sa iyang mensahe para sa Thursday. Mamuyo naton, no, nga makakagto siya diri, no, sa Thursday morning. Okay, sa mga abyan naton sa Cambia, maigid nga adlaw, mountain bikers, so, sa diri sa Candoni. Good morning kag aton nga mayor dira sa Candoni, Mayor Ruiz. Good morning gid sa imo mayor. God bless man sa imo. Salamat gid sa inyo tanan nga nagapamati sining adlaw. God bless kag ang Dios gid maga pakamaayo sa inyo tanan.